Mari na po kayo magsiupo. Maraming salamat po. Sa atin pong tagapagpakilala, siya po ay aking kamag-anak, kaya maganda ang pakilala. Palakpakan po natin ang Ate Wena. Inipod ko po yung rostrum. Sayang naman po ang aking barok, kung hindi nyo mapapansin. Nagpapatawa lang po ako kasabagkat ang ganito pong mga oras ay napakahirap para sa ating mga edad. Sa mga pinagpipitagan ng mga opisyalis ng ating barangay, sa pamumuno ng ating barangay kagawad, Konsehala Malu Austria. Gayon din narito ang ating barangay secretary. Magandang secretary kasi Borbon po ito, Mildred Borbon Infante. Gayon din po sa kinatawan ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Donato G. Bueno, si Dr. Pitacio Avila. Sa kinatawan po ng ating punong lungsod, Mayor Eddie de Mapuja, si Colonel Rusty Hernandez. Sa ating pong District Supervisor, Dr. Lea Aquino. Sa ating pong punong guro, Ma'am Carol Panaligan. Sa lahat po ng guro ng San Isidro, sa lahat po ng iba pa nating mga bisita na naririto, sa mga magulang, at higit sa lahat, sa bida, sa hapong ito, ang mga magsisipagtapos. Sa inyo pong lahat, magandang hapon po. Magandang hapon, Mari. Wala yan ang tao. Magandang hapon po. Magandang hapon. Alam niyo po yung pinakamahirap magsalita sa harap ng napakaraming tao ay yung nagsasalita ka po ng walang pumapalakpak. Isa pa pong mas malakas at mas matunog ng palakpak. Yan po yung palakpak na yan ay iniaalay natin sa mga taong may pinakamasayang damdamin sa hapong ito, ang mga magulang na magsisipagtapos. Sa dinami-dami na po ng aking pinagsalitaan, hindi lamang po dito sa lungsod ng Batangas, kahit po ako naimbitahan na mag-present ng mga projects sa ibang bansa, ako po'y hindi kinakabahan. Subalit nung ako po'y imbitahan para magsalita sa aking sariling barangay, hindi ko po alam kung ano yung aking kabang nararamdaman. Isa pa pong mas matunog na palakpak. Pampalakas po yan ang loob. Nung puntahan po ako sa bahay, at imbitahan po ako ni Mang Carol para maging panauhing pandangal dito sa ika-53 pagtatapos sa taong ito, ako po ay nagdadalawang isip kung tatanggapin ko po ang imbitasyon. Tinatanong ko po kasi ang aking sarili, gaano na ba ang narating ko sa buhay upang ibilang sa mga natatangi at matagumpay na nagtapos dito sa ating paaralan? Sino na ba si Ramil Suliman Borbon upang ihanay sa mga namamayagpag na pangalan para kuhaning panauhing tagapagsalita? Mga tanong na ilan din pong gabing hindi nagpatulog sa akin. Sapagkat ang tingin ko po ay hindi pa po ako karapat-dapat. Plano ko po talagang tahasang tanggihan ang paanyayang ito. Pero nung makita ko po ang mga litrato nung ako'y elementarya, naalala ko po ang sayang idinulot nito sa akin. At ang mga di ko makakalimutang mga guro na nagsilbing mga magulang namin. Ang sabi ko po sa sarili ko, ito na ang tamang panahon upang formal at lubusan ko silang mapasalamatan. Sila po ay si Ma'am Ani, palakpakan po natin, Ma'am Mary Cueto, Ma'am Seno, Ma'am Malgapo, Ma'am Peri Sanchez, Ma'am Makatangay, Ma'am Maderaso, Ma'am Clerigo, Mr. Buenape, Ma'am Ebora, Ma'am Rita Cueto, at ang aking pong punong guro na laging hindi ko makakalimutan, one is enough, two is too much, Mr. Aquilino Dilen. Mga sir, mga ma'am, eto po ako. Wala po ako dito kung hindi dahil sa inyong sakripisyo noon. Maraming salamat po. Naalala ko rin bigla ang pag-aalaga ng aking ina nung ako'y pumapasok pa noon. Ang pagising niya maaga upang ipagluto ako ng almusal.
ang kanyang pagod sa paglalaba ng aking uniforme. Gayon din ang lagi niyang sinasabing ang kaligayahan niya sa buhay ay ang makita kaming magkakapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Gayon din ang aking ama. Siguro kung nabubuhay pa siya, ay proud na proud siya sa akin na ako'y narito at guest school ngayong graduation. Hindi ko malilimutan ang sakripisyo niya para sa amin at sa kanyang pamilya. Ang pag-alis niya patungong ibang bansa, labagman sa kanyang kalooban. Pero may malaking factor kung bakit ako naririto ay ang pagiging isang Boy Scout ko. Sapagkat ang Boy Scout ay hindi kailanman sumusuko sa anumang hamon ng buhay. Kaya heto po ako ngayon sa harap ninyo bilang inyong panauhing pandangal. Kaya mga batang magsisipagtapos, kayo aking pinakikiusapang tumayo, humarap sa inyong mga magulang, at hantugan sila ng masigabong palakpakan. Yan ay bilang tanda ng pasasalamat sa lahat ng sakripisyo at paggabay at pagmamahal na inukol nila sa inyo. Sa mga magulang, lubos po ang aking paghanga sa inyong kabayanihan. Tunay na kayo simbolo ng pagkakapuring miyembro ng ating lipunan. At sa mga guro na nagsilbing pangalawang magulang ng mga batang ito, na ang kalahati ng buhay ay inukol na sa serbisyong pumanday ng matibay na muog para maibahagi ang dekalidad na edukasyon. Di man ninyo sila kaano-ano, kayo ay namuhunan ng oras, pagod at sakripisyo. Kayo po'y tunay na ipagkakapuri, dangal kayo ng ating lahi. Palakpakan din po natin ating mga guro. Sabi po nila, ang tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa dami ng salapi o isa iyong katanyagan. Manapay sa kung ano ang hangad mong makapagpapaligaya sa iyong buhay. Naalala ko pa noon nung ako'y nag-aaral pa lamang dito sa San Isidro Elementary School. Muntik na po akong maging class valedictorian. Tunay po. Parang ayaw niyo maniwala. Kaso biglang hindi po pala. Kasi po, nung malapit na ang graduation noon, may nagtanong sa aking guro kung sino daw po ang valedictorian ng klase. Ay bigla pong itinuro ni ma'am ay sa tapat ko. Yun pala po ay yung kaklase ko na katabi ko sa desk. Kaya muntik na po ako maging valedictorian. Kasi iba po ang desk noon. Ang desk po noon, dalawahan na nakaupo mahaba. Hindi po kagaya ngayon, solohan na ang upuan. Masaya ang buhay sa elementarya. Napakaraming masasayang pangyayari. Dito natin natutunan ng maraming bagay. Mga bagay na minsan ay ayaw natin gawin sa ating bahay, pero dito sa school, di natin pwedeng hindi gagawin. Madalas, tamad tayo sa ating gawaing bahay, lalo na ang mga lalaki, pero nung panahon namin, maaga pa yung nag-iigib na kami ng tubig sa tungga. Nagdidilig ng halaman, nagtatanim ng gulay sa likod, nagwawalis ng playground. Minsan mamumura pa kami kasi sasakay kami sa punot habang hila ng isang kaklase. Paikot-ikot sa room, ginagawang laro ang paglilinis. Dati, may supply pa ng Nutriban na may palaman na pulot. Sako-sako namin kinukuha sa nagdi-deliver na jeep na ang sabi ay supply daw iyon ng gobyerno sa mga eskwelahan. Dito ko natutunan gumawa ng itlog na pula. Dito ko natutunan gumawa ng longganisa. Sumayaw ng New York. At ang pinaka-inaasam kong medalya nung ako ay gumraduate. Kaya nga lamang, edi Athlete of the Year. Simple lang ang buhay noon. Madalas, lakad lang kaming pumapasok. Wala pa noong service. Wala pa noong cellphone. Wala pa noong iPad. Wala pa nga atang computer. Di pa uso ang tutor. Pero naiidaos din ang research sa pagtsatsagang magbuklat ng sangkatutak na libro ng encyclopedia. Tsagang pumindot sa typewriter at ang libangan lamang ay habulan, luksong baka, sipa na gawa sa damo at tiyakad na kawayan. Simple lang ang buhay, pero kontento ang bawat isang mag-aaral. Sabi nga sa isang libro, the test of success in education is not what a boy knows after examination on leaving the school,
but what he is doing 10 years later. Because the balance sheet of the community cannot be audited as satisfactory, where the cost of making good citizens through the medium of its education and church is exceeded by the per contra cost of punishing its bad citizenship through the medium of police and prisons. The necessary points to develop in our youth in order to evolve a good citizens are character and education. These are stated in their order of importance. Education is taught in the schools. Character is left to the pupils to pick up for themselves out of the school hours, according to the environment, because character cannot be taught in a class. It has necessarily to be expanded in the individual and largely be effort on the part of the pupil herself. By balanced character, I mean a calm and common sense outlook on the part of the individual, not to be carried away by her impulse or panic, but able to keep his head and to look forward with courage and optimism, and recognize what is safely through the path of conflicting ideas into the clear atmosphere of peace and prosperity. Sabi nga nila, the only true success is happiness, and the two keys to happiness are do not take things too seriously, but make the best of what you have got. And look on life as a game, and the world as a playground. Let your action and thoughts be directed by love. And as a symbol of gratitude to our beloved teachers, parents, and guardians, let me say these words to all of you. While you are living your life on this earth, try and do something good which may remain after you. We only have a short time to live, and it is essential, therefore, to do things that are worthwhile and to do them now. In my own case, I have 4 years past said to myself, in 3 years' time, I shall be dead. I must therefore get this and that in shape and finish, or it will be too late. Bear in your mind, as you pass through this world, wittingly or unwittingly, whoever you are and wherever you be, you leave a trail behind you. Others will notice and others may follow it. It may be one that leads them to good, or it may lead them astray. That depends on you. You may place it on the trees for them to see, or you may be making footmarks, quiet, unconsciously. Footmarks which are nonetheless traceable in the sun. In either case, it is well to remember that you are leaving tracks of some sort, and therefore, by directing your steps aright, you may lead others in the right direction also. Your trail is marked by deeds and saying, or your written words. Your deeds are landmarks permanently set up. Your sayings are but foot tracks that may be changed or obliterated by time. Your written words are places consciously recorded on the trees. And in ending, muling pasasalamat at pagtanaw ng malaking utang na loob ang aking naisip abot sa paaralang ito at sa mga guro at pinuno nito noon at ngayon, na malaking ambag sa paghubog ng aking pagkatao, na sa kabila ng aking murang edad ay binigyan ng malaking pagtitiwala upang maglingkod sa ating barangay. Ang puhunan ko po'y ako, ang lakas ko po'y pagtitiwala ninyo, ang inspirasyon ko po'y ang ngiti ng mga natutulungan ko. Kaya mga bata, huwag kayong matakot mangarap, sapagkat ang mangarap ay libre. Laging tatandaan na ang kahirapan ay hindi hadlang upang maabot ang mga pangarap. Sumtulang ay yung pangarap ay marating mo 5, 10, 15, 20 taon mula ngayon. I hope that I was able to inspire each and everyone in this hall to become more productive student in your high school years to come. Remember, no matter how badly off you are in wealth or in health, you can always bring a ray of cheer into other people's lives. And in so doing, you bring the best kind of happiness into your own. Maraming salamat po. Congratulations po sa lahat ng magulang. Congratulations po sa lahat ng mga graduates.